Mainit na balita, nagsampa ng reklamong libel si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Laban yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ni Leviste dahil ito sa anyay mapanirang mga pahayag ni Castro tungkol sa kanyang solar energy company. Paglilinaw ni Leviste, iba ang kumpanyang ibinenta niya sa kumpanyang may prangkisa mula sa Kongreso. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Leviste, bago maghain ng reklamo, pinuna niya kung bakit siya lagi ang binabanggit ni Castro sa kanyang vlog. Hindi ko po alam bakit sobrang interested si PCO Undersecretary Claire Castro sa akin pagkatapos kong inilabas ang Cabral Files. Gabi-gabi, minsan 2 episode sa isang gabi, gumagawa ng vlog si PCO Undersecretary Claire Castro tungkol sa akin. Yung insinuation kasi na binenta ko yung kumpanya na may prangkisa ay parang ginawa kong negosyo, yung government franchise. Tutok lang po dito sa Balitang Hali at susubukan po naming makapanayam si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Lumakas bilang tropical storm ang bagyong Ada pero bumagal po ang kilos nito. Namataan po yan ng Pag-asa 335 km silangan ng Giwan, Eastern Samar kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour. Nadagdagan pa ang mga lugar sa Bicol Region na isinailalim po sa wind signal. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin at bagong listahan ng mga lugar na may babala. Base po kasi sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, posibleng lumapit ang bagyong Ada sa Eastern Samar at Northern Samar bukas at sa Catanduanes naman sa darating na linggo. Kung higit pang kikilos ang bagyo pakanluran, may tsansa mag-landfall po ito sa Eastern Visayas o sa Bicol. Posible pang magbago ang galaw ng bagyong Ada lalo na ngayong weekend. Maari po itong magbago ng direksyon sa araw ng linggo, papalayo sa bansa. Mainit na balita, humiling si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ng dagdag na 1 buwan para manatili sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, hiniling ni Bonoan na manatili sa Amerika hanggang sa February 15. Nasa California raw ang dating kalihim dahil rescheduled at extended ang operasyon ng kanyang misis. Giit daw ni Bonoan, hindi siya nagtatago. November 11, 2025, umalis ng bansa si Bonoan, kaugnay niyan at noon pong December 17 siya dapat nakatakdang umuwi. Isa si Bonoan sa mga ipinasupina ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig sa flood control scandal sa Lunes. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, umabot umano sa 30.5 billion pesos ang allocables ni Bonoan sa 2025 national budget. Kinukuha pa ang pahayag ni Bonoan kaugnay niyan. Posibleng abutin ng 5 araw ang investigasyon sa nangyaring sunog sa DPWH Cordillera Regional Office sa Baguio City. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kabilang ang ilang sensitibong dokumento sa mga nasunog. Base naman po sa report ng mga investigador ng BFP, isang malaking vault na naglalaman ng mga masiselang dokumento ng kagawaran ang nadamay. Ligtas daw ang laman nito dahil fireproof ang nasabing vault. Ang mga laman ay mga duplicate copy raw ng mga dokumentong naisumite na sa Commission on Audit. Nito pong Miyerkules, nasunog ang Financial Management Records Room ng DPWH Cordillera. Walang naiulat na nasaktan sa sunog. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumangga ang isang truck sa sinusundan nitong dump truck sa Lubao, Pampanga. Chris, kamusta yung mga sakay niyan? Connie, nasawi ang driver ng bumanggang truck. Sa video, kita na magaan ang daloy ng mga sasakyan sa Jose Abad Santos Avenue papuntang Bataan. Ang dump truck bumagal ang takbo para magbigay daan sa isang van na patawid sa kalsada. Maya-maya sumalpok sa likuran ng dump truck ang kasunod na truck. Bukod sa nasawing truck driver, sugatan naman ng kanyang kasama. Patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima at iba pang sangkot sa aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad.